Hi! I'm Judy Di Mayuga. Welcome to Judy Journey. Dito, we talk about fitness, life, and everything in between. Age is just a number, but growth is forever. Kaya, stay strong, stay motivated, kita-kit sa ating journey. Sige po. Okay po. Salamat po. Sorry, Noodle. Uwi na kami. Ay, ayaw na kita talaga. Ay, nako. Hindi yan. Bye, Noodle. Magandang araw! Free day ko today, kaya maglilinis tayo ng bahay. Isa sa mga una kong itatakal actually ang mga dishes dahil natambakan ako nung nagdaang araw dahil sa dami ng trabahong kailangan asikasuhin. So ngayon na may libre akong araw, tututukan muna natin ang house chores para maayos ang ating bahay. Pabs, kami-miss mo ba yung Christmas tree mo? Namnamin mo na. Malapit nang iligpit yan. Pero alam nyo, okay lang. Actually, nung sinimulan niyang laro-laruin yung Christmas tree, hindi talaga ako actually na-bother. Kasi nga, sabi ko nga din kay Jason ay at least isa sa bahay na super duper nag-enjoy dun sa Christmas tree. And na-fulfill ng Christmas tree yung purpose niya, no? To make the place happy. And in this case, no? To make Pablo happy, no? Ito yung kanyang pinaka-favorite na laruan ng Christmas season. Ang mga Christmas balls ay madalas naririnig na lang namin na naglalaglagan kasi yun nga, inabot niya, tinalon-talon niya. But yun, ayun, naririnig siya sa background, naglalaro. Sa amin, okay yon. Sa akin, okay yon. Kasi ibig sabihin, nag-enjoy siya dun sa Christmas tree. And yun naman ang essence ng Christmas tree. Pero yun nga, tapos na ang Christmas season. So, it is time na iligpit natin yung Christmas tree. So, nung mga nakarang araw, binigyan ko si Pablo ng time na unti-unting magpaalam na sa Christmas tree dahil ililigpit na natin siya ngayon. Oh, mag-thank you ka, Pabs. Thank you for making your Christmas happy. Thank you, Christmas tree. See you again sa December, ano, Pabs? At natapos din tayo sa ating gawaing bahay. Napakasarap sa pakiramdam na makitang malinis na naman ang aking bahay. At syempre, ang isa sa mga paborito kong gawin pagkatapos maglinis ng bahay ay ang maligo, mag-freshen up. At ito ay nakapagpalit na tayo ng sariwang damit. Sariwang damit? ng bagong damit.
at hapon na actually dito. Gusto ko kayong yayain sa isang lugar sa Maynila na madalas pasyalan ng mga tao ngayon. Ito ay ang Jones Bridge. Tara, ang tagal ko nang hindi nakapasyal dito. Balikan kong muli ito at isasama ko kayo ngayon. Nandito ako ngayon sa Jones Bridge. Kaya lang, sa kasamaang palad pala ay sarado siya ngayon. Dahil ay kinukumpuni siya. Kasama na yung pagpipintura kasi yung entrance kanina, no, may harang. May pintura. So, nire-repaint din. Sayang! Well, ganun talaga. Next time na lang. Hopefully sa pagbubukas muli ng Jones Bridge, ay makakabalik uli ako para makapasyal na finally dito sa lugar na ito. Alam nyo, itong episode natin na ito sa ating vlog is about slow days. And ngayon na nagkaedad ako, na-appreciate ko yung mga slow days na yan. Dati, nung medyo bata-bata pa tayo, laging hinahanap ng aking sarili yung mga adventures, lalo na pag weekend. Talagang looking forward ako na lumalabas pag weekend kasi nga ito yung opportunity na makapasyal together with family and friends. Pero alam nyo, ngayong nagkaedad ako, na-appreciate ko yung opportunity to rest. No, mag-focus lang sa bahay, magpahinga, and ang sarap lang nung feeling na wala akong hinahabol na oras. Na hindi ko pala kailangang siksikin ang schedule ko bawat araw, na masarap din namnamin ang bawat araw. At ganun din, no, yung naging lesson sa akin nung aming Christmas tree bago namin siya iligpit. Alam nyo, nung una naming in-install yung Christmas tree nitong nakaraang Pasko, ang ganda-ganda ng decors niya. Talaga namang pati yung ilaw niya kumukuti-kutitap, no, at punong-puno siya ng mga Christmas decors. Pero, nung dumating si Pablo, naging paborito niyang laruan yan. At nakita nyo nga dun sa video natin, no, na ngayong ililikpit namin siya ay yung kinahinatnan ng Christmas tree ay nagkalasog-lasog na siya. Pero alam nyo, hindi ako na-upset doon. Actually, kami ni Jason, hindi kami na-upset doon. Kahit na nag-worry kami dahil yung Christmas lights, yung mga fairy lights ang ginamit namin doon sa Christmas tree, ay nasira, na putol ni Pabs. Nag-alala kami doon kasi baka nakain niya yung bakal. So far naman, parang healthy naman si Pabs. Hindi naman siya nagreklamo sa tummy aches niya, hindi siya nawawalan ng gana kumain. So, I hope, no, wala naman siya nakain doon sa wires ngayon. Pero other than that, yung nakita namin na in the end, nagkalasog-lasog yung Christmas tree. Actually, na-appreciate namin yon. Kasi ibig sabihin, may at least isang member sa aming bahay na sobrang nag-enjoy dun sa Christmas tree. At yun na nga ay si Pablo. So, every time na nandun siya sa baba, lalo na kapag meron siyang zoomies, talagang yun ang puntahan niya. Yun ang kanyang parang favorite na hideout.
At magugulat ka kahit nakuting pa nun, ang liit-liit pa ni Pablo, ay naaabot niya talaga yung mga Christmas decors. Magugulat na lang kami, nasa sahig, nasa sulok, minsan nasa may likod ng mesa or likod ng sofa. May mga Christmas decors na naroon. So nakaka-amaze lang na kaya niyang abutin yon kahit na ang liit-liit pa niya nung una namin siyang makuha. Pero lalo na ngayon, no, ang bilis lumaki ni Pablo. Ay ayun, halos abot na niya yung at least half ng Christmas tree. So talagang napaglaruan niyang masyado. I'm very glad, no? Kasi nga, dapat ang Christmas is fun. It should be enjoyed. It should be relished. And we are so glad na na-enjoy namin ito together with Pablo. Talagang natutuwa kami, no? Talagang I'm so glad. We are so glad na meron kaming Pablo na nagiging stress reliever namin. Nakaka-amuse siyang panoorin at kahit ayaw niya kasi nga ang British Shorthair ayaw talaga nila ng kinakakarga palagi. Hindi ko matiis, so wala siyang magawa. Lagi ko siyang kinakarga pag nakikita ko siya. So I guess nasanay na siya dito. Para din talagang baby si Pablo, no? Talagang gusto namin palagi siyang healthy kasi nitong Christmas season nga ay nagkaroon siya ng sipon, malalang sipon. So binantayan namin yung kanyang health and itong huling check-up sa kanya ay mabuti na lang ay dineclare na nawala ng sipon at hindi na kailangang mag-antibiotic ni Pablo. Ang maganda pa doon, no, nagkaroon pa nga siya ng bagong kaibigan doon, si Noodle. So yun lang yung panalangin din namin, no. Maliit pa si Pablo, 4 months pa lang siya, going to 5 months. And we hope na palaging maging healthy si Pablo at lumaki siya na maging masayahin sa aming tahanan. Yung opportunity sana namin na makapag-walking kami ay gagawin sana namin sa Jones Bridge. Pero unfortunately, nung pumunta kami, ay sarado pala ito. So hindi kami aware na sarado ito dapat pala. Nung nakita namin online, nag-research muna kami online kung kamusta ang Jones Bridge. So minsan talaga, no, kapag public place, in my case, ay yun, no, isang lesson in life, never assume anything. So ayun, nagkaroon ako ng assumption na dahil public place siya, lagi siyang bukas, na wala sa aking isipan na may mga pagkakataong pwede pala itong magsara. Katulad ngayon, na kailangan niyang asikasuhin for maintenance. So nung nagpunta nga kami doon, may bagong pintura siya. So pininturahan muli ang Jones Bridge. Pero hindi naman nasayang yung pagpunta namin doon. Kasi nung pauwi na sana kami, nung pasakay na sana kami ng jeep o taxi, no, kung ano man yung una naming makita na maghahatid sa aming tirahan, ay napansin namin na maraming naglalakad papunta sa Binondo. Yun pala ay pag nandun ka sa Binondo or going to Binondo, no, yung bridge going to Binondo, meron palang area doon na kitang-kita mo ang Jones Bridge. At nakakatuwa yung view, para siyang postcard. Kaya pala ang dami nagpipicture doon. And I had the opportunity to take videos and photos nung lugar na yon. And yung isa ko nga nakuhang photo doon, tuwang-tuwa ako. Para siyang postcard, no? Kasama yung Central Post Office. So yun, nakakamaze yun. Cellphone lang ang gamit ko and yet ang ganda nung kuha dyan. Nung pinakita ko nga rin kay Jason ito ay natuwa siya para sa akin. At natutuwa siyang malaman na ako ang kumuha ng larawang yun. So hindi na sayang, no? Nagkaroon kami ng opportunity to discover yung ganong view na hindi namin malalaman siguro kung hindi kami sumubok na alamin bakit kaya pumupunta yung mga tao dun. Hindi rin naman nasayang ang linggong ito. Nagkaroon pa rin ako ng opportunity to exercise. In this case, nakapunta ako sa UP Diliman. Gabi ako nakapag-walking doon. And hindi ka rin naman matatakot na mag-exercise doon kasi ang daming tao sa UP Diliman, sa Sunken Garden. So, hindi ka matatakot na baka may mangyaring masama sa'yo kasi napapalibutan ka ng mga tao into fitness. And ang kagandahan pa dyan, nakakahawa yung energy ng mga tao doon. Lalo akong na-motivate na maglakad at abutin ang aking target. Kaya, yung target ko na at least 10,000 steps ay nagawa ko siya. Hopefully, ay maging mas consistent pa ako dito para
maybe in 3 to 4 months time, kasi medyo naging guilty ako nung holiday. Napasarap yung aking kain, nadalas ang aking kain ng mga masasarap na putahe, kasama na dyan ng mga buffet. So medyo tumaas na naman yung ating timbang. Hopefully, for the next 4 to 6 months, ay may makita tayong pagbabago, bumaba ang ating timbang at nabulol na naman, mas maging healthy tayo. So kayo, ano ngayon ang mga ginagawa nyo upang kung sakali na medyo tumaas ang inyong timbang nitong holiday, ay makabawi kayo sa inyong sarili at sa inyong kalusugan. Diyan nagtatapos ang ating vlog ngayong linggong ito. Maraming salamat sa inyo dahil sinamahan nyo ako hanggang dulo ng ating vlog. And just in case, hindi ka pa nagsusubscribe sa ating channel, maglalambing ako sa iyo. Baka pwede mong isubscribe ito, baka pwede mo ring i-like itong video na ito, at baka pwede mo na ring i-share ito sa inyong mga kaibigan, kapamilya at kaanak para mas dumami pa tayo sa ating community na laging motivated, laging malakas, laging matapang sa hamon ng buhay. Muli, ako po si Judy Di Mayuga. Salamat at kasama ko kayo sa Judy Journey hanggang sa muling pagkikita. Paalam!